Dito po sa Pilipinas, alam niyo tayo mga Pilipino na, 'di ba? Pag may isang tao na sige, banat ang banat, pintas ng pintas sa ganito sa kanyang kapwa at kung ano ka na niyang mga sinasabi, 'di ba? Minsan sinasabi, "Uy, manalaming ka nga. Tingnan mo muna ang iyong sarili at bago ka tumingin sa iba." 'Di ba? Kung minsan, "Uy, tingnan mo muna yung uling mo sa muka." Bago ka mamintas sa iba. At kaya may binabanggit na, uy, look who's talking. Sino ba ito? Sino ka? So ito po ang mensahe po ni Vice Presidente Sara Duterte kay PCO Undersecretary Claire Castro na kung saan ang sabi po ni Yusek Castro ay ito pong si BP Sara wala namang magandang sasabihin yan eh. Walang matinong mga pahayag mula sa kanya para po kay Pangulong Marcos Jr. So mamaya ay mapapanood nyo ho yung naging buwelta ni BP Sara Duterte dito po kay Yusek Claire Castro. Pero eto, panoorin nyo muna. Kasi natanong ho dyan sa Malacanang press corps itong si Yusek Castro. Hinggil sa, may sinabi si BP Sara na politika lang naman yan, yung sa bigas at ganyan din po yung sa pag-iimbestiga sa prime water. So ito, panoorin nyo muna at sabi po ni Yusek Claire Castro, wala raw ho tayong maihita at aasahan na sasabihin si BP Sara para sa Pangulong Marcos Jr. Ito, panoorin po ninyo We cannot expect anything nice or any nice word from the Vice President in favor of the President and of the present administration. She will always use that excuse or defense of pamumulitika without really answering or responding directly to the issues. We cannot expect anything. Ayun so yan po ang pahayag ni Yusek Claire Castro na wala raw po tayong aasahan na matinong sasabihin si BP Sara kay Pangulong Marcos Jr. Ewan ko ho, meron ho bang matino na nangyayari dito po sa ating bansa. Pero yun nga ho, nasa oposisyon nga at meron naman pong basihan si BP Sara Duterte, 'di ba, sa kanyang mga batikos laban po sa administrasyon 'di ba? Talagang meron namang mga issue na dapat po siguro talagang sagutin po ito ng Malacanang. At ito ho ang buwelta ni BP Sara Duterte kasi ito namang si Attorney Claire Castro, di ho ba? Hindi niyo ba napapansin na sa tuwing may press con diyan po sa Malacanang, kapag siya po ay tinanong ng mga reporters ay laging naididikit pa ho ang mga Duterte kahit na hindi yun ang tanong talagang naididikit pa mga kababayan na yung sa panahon ng dating Pangulo, lahat pati yung mga sinasabing aligasyon ng extrajudicial killings, di po ba, ay lagi niyang ididikit. At siyempre, talagang, yun nga ho, wala rin ho siyang sinasabi na pabor o mabuti sa mga Duterte. Kayo ho, sa ating mga viewers, mga taga-subaybay, dito po sa ating YouTube channel, meron ho ba kayo na natatandaan na ito hong si Yusek Claire Castro ay nagbitaw po ng mga pananalita laban para po kay dating Pangulong Duterte at ganyan din po sa pamilya Duterte. Ako po wala po ako matandaan At sa katunayan pagpasok pa lang ho ng diyan po sa Malacanang, ito pong si Yusek Claire Castro, parang kala mo siya na po ang reyna ng Malacanang 'Di ba sinisita niya ho noon si BP Sara Duterte na umuwi ka na rito sa Pilipinas, 'di ba? Nagpunta ho sa The Hague dahil sa sinundan po yung kanyang tatay. Kaya naman sumunod doon si BP Sara dahil sa hindi nga ho siya pinapasok, di po ba? Sa may Villamor Air Base, bagamat nasa batason na ang pamilya, anak, asawa o basta 'di ba pamilya ay may karapatan po na lumapit at makausap yung kanyang tatay o kamag-anak na inaaresto. Akusado, inaaresto ho mga kababayan. Pero hindi po yan napagbigyan at base na rin po yan sa naging investigasyon ng Senate Committee on Foreign Relations. Dito ho mga kababayan ay binabanggit ni Attorney Claire Castro na yun nga ho, wala raw sasabing maayos pero sumasagot lang daw ho itong si BP Sara. Sabi ho niya, ito pakinggan ho natin, panoorin niyo po itong paliwanag at buwelta ni BP Sara Duterte dito ho kay Yusek Claire Castro.
hindi ako tao na kilala na na, na unang nakikipag-away. Lagi ako ay sumasagot lang. At sinabi ko na yan dati, sabi ko, ano pa bang ma-expect natin sa pinsan ni Franz Castro na si Claire Castro? Parang ano lang yan, mami, parang sinasabi nila sa computer, garbage in, garbage out. So, pumapasok sa kanya, basura. Lumalabas din sa bibig niya, basura lang. Okay, so yun po ang belta ni VP Sara Duterte dito kay Attorney Claire Castro na binabanggit po na 'di ba sa mga naunang pahayag ni VP Sara na para dahil sa inis niya yan kamag-anak yan, pinsan niya ni Party List Representative Franz Castro. Mga kababayan, at biro mo, pinatulan kaagad niya ni Jose Claire Castro na wala raw siya kamag-anak. Hindi niya raw kadugo itong si Franz Castro. Hindi siya marunong bumasa na siyempre may kasamang pang-aasar, di ba? Yung ginawa po ni VP Sara. Pero balikan ho natin dahil sa ang sinasabi po ni Attorney Claire Castro, naku, wala namang sasabing mabuti yan nasa opposition nga Di po ba? Ano ba ang dapat na sabihin ng mga halimbawa magkatunggali kayo ngayon sa politika, ano ba dapat gawin ng isang tao na nasa hanay po ng oposisyon, di po ba? Siyempre, babantayan kayo dyan. At siyempre, talagang bawat kilos nyo ay talagang titingnan hong mabuti at siyempre, bibirahin ho yan, mga kababayan. So, normal na po yan. Lalo na po sa larangan ng politika, siguro baka hindi ko alam kung bagong panganak lang po itong si Atty. Claire Castro, natural. At kaya nga yung 'di ba binatikos siya yung itim na yung commercial yung political ad ni VP Sara kasama si Senator Amy. Siyempre alam nga naman sabihin doon na puti at napupurihin ang Marcos administration. Di po ba? So, ganyan lang ho talaga, mga kababayan. At normal ho yan sa larangan po ng politika. At siguro, ang pinakamainam na gawin ng Malacanang, magpakalat na lang ho kayo ng good news. Kung ano ho ba talaga yung mga ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. para po sa kabutihan ng ating bansa. At siyempre, alam nyo ho, ano ba ang role ng isang oposisyon o leader ng oposisyon, di ba? Talagang lahat po kay-questionin yan. Kay-questionin kung ano man yung mga ginagawa ng nasa administrasyon, lalo't pat siyempre nakasalalay ho rito yung kapakanan ng taong bayan. Ganun naman po mga kababayan. Siyempre, di naman sa kanilang pasarili interes lang yan At dahil sa nais po nila na mapagbuti ang kalagayan ng ating mga kababayan. So, yun lang ho. At pag-uusapan ho natin, kasi binabanggit ito, puro politika lang naman nasa loob o sa isipan ni VP Sara Duterte at puro batikos ang ginagawa sa Pangulo. So, nag-ugat ho yan, di ba, yung sa bigas. Politika, sabi po ni VP Sara. At yung sa investigasyon sa prime water ng mga bilyar, politika. So, pag-uusapan ho natin, meron po akong hiwalay na vlog ho dyan para himayin po natin paano ba nasabi ni VP Sara na politika. At sabi raw po ng Malacanang, wala raw pong politika. Okay, so sa mga bago lang ho sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo dito po sa ating palatuntunan at para kayo po ay laging updated sa mga issue na ating pinag-uusapan. So yun po. At sa pangkalahatan, yung ating usapin ngayon ay ito pong si VP Sara Duterte ay bumwelta dito po kay Attorney Claire Castro at sabi niya, garbage in, garbage out. Kung ano yung pumapasok dito kay na basura kay Attorney Claire Castro, yun din po ang lumalabas na basura. Talagang siguro issue for issue lang ho. At kung ano man yung mga tugon, siyempre, itong si VP Sara, pag may mga issue, talagang kanyang sasabihin na at diretsahan, wala ho siyang pakialam kahit na magalit pa ang Pangulo o yung nasa administrasyon. Siyempre, ang isa po sa layunin dito ni VP Sara Duterte para mapagbuti ang kalagayan ng ating mga kababayang Pilipino.
Oy, maraming salamat po. Muli, ito po si Kay Eli. Magandang araw po sa ating lahat.